Isang babae. Binayaran lang ang isang kargador para magpanggap na boyfriend. Pero hindi niya alam, iyon na pala ang lalaking totoong magpapasaya sa kanya. Isang araw, gumuho ang mundo ng magandang si Rona matapos niyang mahuling may kasiping na ibang babae ang mayaman niyang fiancé na si Adrian. Sa sobrang sakit at galit, dali-dali siyang tumakas palabas ng bahay habang umiiyak. Habang naglalakad sa kalsada, nakita niya ang isang simpleng kargador ng tubig na si Paul. Dahil desperado si Rona makatakas sa fiancé niya, nilapitan niya agad si Paul at sinabing, "Pwede bang magpanggap kang boyfriend ko? Babayaran kita ng 5,000. Tatanggi sana si Paul dahil ayaw niyang makialam sa problema ng mayayaman. Pero bago pa siya makasagot, biglang dumating si Adrian kasama ang mommy ni Rona. Galit na galit ang mommy ni Rona dahil akala niya nakikipaglayas ang anak niya para sa ibang lalaki. Ngunit mas lalong nag-init ang eksena nang marahas na hilahin ni Adrian si Rona. Napadaing si Rona sa sakit habang sinisigawan si Adrian. "At sa'yo pa talaga nang galing yan. Ikaw nga tong may ibang babae." Doon na sumingit si Paul. "Pre, babae yan. Respeto naman." Nagulat si Adrian. "Sino ka ba?" At buong tapang na sumagot si Paul. Ako ang boyfriend niya." Doon tuluyang nagulat ang mommy ni Rona nang malaman niyang isang simpleng kargador lang si Paul. Pero para kay Rona, hindi na mahalaga ang estado sa buhay. "Siya ang mahal ko, hindi yang manloloko kong fiancé." At doon nagsimula ang kwento nilang dalawa. Sumama si Rona sa maliit na bahay ni Paul. Sa unang pagkakataon, nakaranas siya ng simpleng buhay. Walang yaya, walang mansion, walang utos ng pamilya. Tubig lang ang inialok ni Paul. Pero doon unang nakaramdam si Rona ng tunay na pag-aalaga. Habang tumatagal, mas lalo silang napapalapit sa isa't isa. Isang mayamang babae at isang simpleng kargador. Magkaiba man ang mundo nila, pareho naman silang naghahanap ng totoong pagmamahal. Dumating pa sa punto na nawalan ng akses si Rona sa lahat ng pera niya matapos siyang tanggalan ng pamilya ng kayamanan. Wala siyang matakbuhan kaya nakiusap siya kay Paul. "Pwede bang dito muna ako tumira?" At dahil mabait si Paul, pumayag ito. Habang magkasama sila araw-araw, natutunan ni Rona ang mga simpleng bagay na hindi niya naranasan noon. Kumain siya ng kwek-kwek, fishball, at namuhay ng simple pero masaya. Habang tumatagal, unti-unti ring nahulog ang loob nila sa isa't isa hanggang sa dumating ang gabing tuluyan silang naging magkasintahan. At isang gabi habang magkausap sila sa labas ng bahay, sinabi ni Rona na ngayon lang daw siya naging totoong masaya. "Dati, lahat ng tao may expectation sa akin. Pero ngayon, simple lang buhay ko pero totoo." Pero natatakot si Paul. "Paano kung magsawa ka? Paano kung hanapin mo ulit yung dating buhay mo?" Ngunit ngumiti si Rona at sinabing, "Kahit ibalik pa sa akin lahat, ikaw at itong buhay na to pa rin ang pipiliin ko." Dahil para kay Rona, unang beses niyang naranasan ang pagmamahal na hindi pera ang basehan. Ngunit habang masaya silang dalawa, dumating ang mommy ni Rona. Humingi ito ng tawad sa anak. Inamin niyang mali siya sa paniniwalang pera lang ang makakapagpasaya kay Rona. Sinabi rin niyang ipinakulong na niya si Adrian matapos malaman ang tunay nitong ugali. At sa wakas, tinanggap niya si Paul para sa anak niya. Pero doon dumating ang pinakamalaking plot twist. Biglang nagsalita si Paul, "Hindi lang po ako simpleng kargador." Nagulat silang lahat. Pinaliwanag ni Paul na isa talaga siyang negosyante at tinutulungan lang niya noon ang mga trabahador niya kaya siya nagbubuhat ng tubig nang magkita sila ni Rona. At ang maliit niyang bahay, iyon daw ang bahay na kinalakihan niya noong wala pa siyang pera. Ginawa niya iyon dahil gusto niyang malaman kung mamahalin siya ni Rona bilang simpleng tao, at hindi dahil mayaman siya. At doon niya napatunayan na totoong mahal siya ni Rona. Sa huli, hiningi ni Paul ang kamay ni Rona sa mommy nito. At buong saya itong pumayag. Dahil minsan, hindi pala pera ang magbibigay ng tunay na saya, kundi yung taong pipiliin kang mahalin kahit wala kang may pakitang yaman. At doon nagtapos ang kwento ng Paid to Love. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na pagmamahal, hindi binabayaran. At dito nagtatapos ang ating recap. Kung nagustuhan mo ang ating video, huwag maiyang mag-like sa ibaba. Maraming salamat po. Disclaimer lang po,
Ang video na ito ay para lamang sa recap, review at commentary, alinsunod sa fair use. Wala kaming pag-aangkin ng mga larawan, eksena o tunog mula sa pelikula.